Hello class, magandang araw sa inyong lahat. Um, Regardless kung anong oras nyo to pinapanood or pinapakinggan, again, magandang araw. Kung meron man kayong naririnig na kung ano-ano sa paligid ko, hayaan nyo na lang, ang importante, ma-relay ko sa inyo yung discussion ko. Okay, so let's start. Last time, ang diniscuss ko is about physiological, sa philosophical perspective of the self. So, doon sa philosophical perspective of the self, ang tinutukoy doon or ang lesson tungkol doon is about ourself. Ano yung mga naiambag ng mga philosophers na to sa ating self? Sila Plato, Socrates, John Locke, David Hume, and so on and so forth. So, basically, ang sinasabi nila, yung self natin is nade-develop through experiences or empiricism or minsan through reasons or rationalism and nakahati daw sa body and soul. Okay, so dahil tapos na tayo dyan, tatawid na tayo sa chapter 2 which is yung sociological perspective of the self. So lalabas na tayo and we are going to interact with the society. Okay, wala nang patumpik-tumpik pa. Next slide. Okay, so sa story ni Tarzan, bigyan ko lang kayo ng quick story time. Nung namatay ang parents niya, naiwan siya sa jungle. So, napulot siya ng mga unggoy. Yung mga unggoy ang nagpalaki sa kanya. So, yung mga unggoy, tinuruan siya kung paano magsusurvive doon sa wild or sa forest. So, physically, tao siya, pero ginaya niya yung mga galaw, yung mga sounds, yung behavior ng mga animals na nakapaligid sa kanya. Then, nung naka-encounter na siya ng humans, nahihirapan siyang makipag-communicate sa mga humans. And also, ano yung mga tradition, yung norms nila, ganyan. Kasi hindi nga siya lumaki sa human society. So, what highlights this story of Tarzan is oftenly, ginagamit ang sociology para maipakita yung importance ng social interaction para ma-develop yung mga sarili natin. So, si Tarzan, meron siyang human intelligence, pero he behaved like an ape because yun nga, yung environment na alam niya. So, dito, pinapakita yung identity and behavior na nasi-shape by our society. Hindi lang siya by biology. So, meaning to say, kung sino yung nakakasalamuhan natin, nabubuo yung ating identity and behavior doon. So, even though ang mga humans, meron silang ability to think and reason, kahit na wala silang social contact, hindi tayo makakadevelop ng language, values, or culture kasi kailangan natin ng society. So, si sociology, sinasabi niya na ang self is socially constructed. We become who we are through interaction with family, with our friends or peers, culture, and institution. So, sa case ni Tarzan, sinasabi lang dyan na kung ano yung nangyari is that we have to, kailangan natin ng social interaction. Kapag wala yung social interaction, mahihirapan tayong ma-develop ang ating identity and behavior. Okay? So, ang word na sociology ay galing kay Isidore Auguste Comte. So, sinasabi niya dyan, ang sociology daw is about social life, about social changes, social cause, and consequences of human behavior. So, sorry for the typographical error. So, sociology comes from the Greek words socios, meaning companion, and logos, which means study and knowledge, meaning the study of companionship or society. And also, si Sir Isidore Auguste Comte is considered as the father of sociology. Okay. Yan. So, sa society na tayo. So, ang sabi dyan, ang society, nagbibigay siya ng structure na kung saan people live together
under the same culture, rules, and authority. So, sa institution like school, yan, kayo mga students, it helps meets people physical, social, and psychological needs habang minimaintain yung order and shared values. So, you as a student or kayo as one block, for example, ano bang course? Example, kami, psychology. So, kami, we are called a society kasi lahat kami, ang major namin is psychology. Okay, we share the same culture or the same course. Yan. So, we are considered as a society. So, ang unang tao na connected sa sociological perspective is si Charles Horton Cooley. So, si Charles Horton Cooley, kilala siya sa Looking Glass Self. So, sinasabi niya na ang Looking Glass Self theory is like looking in the mirror. Nakikita natin yung sarili natin base. So, dumedepende tayo kung paano tayo tingnan ng ibang tao at hindi yan dahil sa ating sariling opinyon. So, yung identity natin is socially constructed, kagaya ng sinabi ko kanina about Tarzan, kasi um, nadidevelop siya through social interaction and feedback from others. So, yung mga comment ng mga kakilala natin, nakaka-affect siya sa atin. Nade-develop yung self natin. So, sabi ni Cooley, merong 3 steps of looking glass self. So, pinaikli ko na lang siya, pero sa study materials nyo, mahaba siya. First is imagining how we appear to others. So, tinitingnan natin kung paano tayo titignan ng people around us. So, mag-set tayo ng scenario. For example, magpo-post ka sa social media. Sa Facebook man yan, Instagram, TikTok, and so on. Siyempre, before mo i-post yun, kailangan, iisipin mo kasi na dapat maganda ako, dapat pogi ako. Dapat masaya akong tignan. Ayan. Kasi nga, ini-imagine mo kung paano mo ipapakita yung sarili mo sa ibang tao. So, yun yung step 1 daw. Step 2, imagining others' judgment of that appearance. So, nung pinost mo na yung picture na yun, um, nag, nag-expect ka ng mga reactions. Mapapositive man yan or negative. Siyempre, pag positive yung positive yung reactions and comments, mabuboost yung self-confidence mo. Pero kapag negative or kukunti yung likes, ganyan, parang nai-insecure ka, parang nababawasan or bumababa ang self-esteem natin. So, step 3, developing feelings and self-concept based on those imagined judgment. So, depende yan, you as a person, kung paano mo iti-take yung judgment against you. So, yan, nakikita natin dyan sa slide, we will feel emotions like pride, confidence, embarrassment, or shame. So, sinasabi dyan, for example, yung dun sa negative na reactions or meron pang negative comments, pambubuli, ganyan, harassment. Siyempre, parang depende na yun sa'yo kung masakit ba masyado or kaya mo siyang ikibit balikat na lang na hindi naman yan totoo yung negative comments na yan. Okay, so, yun yung sinasabi niya. Next, okay, meron tayong tinatawag na stigma. So, si stigma, wait lang. So, si stigma, yan yung negative label ng ating society na naa-attach na doon sa tao. So, kapag naririnig kasi ng isang tao yung stigma na yun, pwede nilang internalize yan. So, iisipin nila na totoo yun para sa kanila. So, dahil sa stigma na yan, it may lead to lower self-esteem, yung limited opportunities, and self-fulfilling prophecies. Okay? Anong example niyan? Example, yung mga taong, wait lang. So, example, yung mga taong dumadaan sa mental health, may pinagdadaanan na hindi maganda. Example, um,
depression or anxiety. So, yung mga taong may depression or anxiety, they may be labeled as weak or crazy. So, dahil dahil nga ayaw nilang ma-judge na weak sila or baliw sila, hindi na sila mag-a-ask ng help dahil takot silang ma-judge. Also, another example, yung mga taong may HIV or AIDS. So, yung mga taong may ganitong sakit, pwede silang ma-discriminate. Example, pwede silang sabihin na, hala, immoral. Diba, tinatawag na immoral kasi nga, kapag merong HIV or AIDS ang isang tao, iniisip agad ng mga tao is nakikipag-sex siya sa iba't ibang tao. Kasi yun ang cause ng HIV and AIDS eh. Pero minsan naman, hindi sexually transmitted yung AIDS or HIV, pwedeng through bodily fluids, kung wala namang sexual intercourse na nangyari, ganyan. So, meron kasing mga uneducated people na mabilis mag-judge, hindi naman inaalam kung ano talaga nangyari sa taong yun. And they may say those HIV or AIDS victims or meron silang sakit na ganon, they may be also called dangerous. So, dahil dyan, mag-isolate sila. Mag-isa lang nila, ayaw nila nang nakikisama. Another is yung may mga disability or person with disabilities. So, yung mga example na lang natin, yung taong may learning disability. Okay. So, pwede silang sabihin na mahirap siyang pumick up or meron siyang problema sa paano siya mag-catch up. So, hindi siya ganun kapaki-pakinabang. Even though kada isang tao is unique and they have their own strengths and talents. Yung bulag din ganyan, di ba? Sasabihin, ay, hindi ko to magagamit sa business ko kasi bulag siya, hindi naman niya makikita, baka mamaya madisgrasya pa. Yan. So, that is an example of stigma. So, another is yung poverty stigma. Okay, so, ang isang tao na galing sa poor family, pwede silang, ang tawag nito, yung ma-look down, maapi, ganyan. Kasi nga, yung capacity nila to survive, hindi ganun ka-okay. So, they may lack resources. And dahil doon, naapektuhan yung kanilang confidence. Okay, so dito na naman tayo sa pangalawa nating person sa sociological perspective. We have George Herbert Mead. So, meron siyang tinatawag niya pala na theory of social self. Before ko pala discuss to, nakalimutan kong sabihin yung self-label. So, si self-label, ito yung nangyayari siya when the way others judge us or label us becomes so strong that we begin to believe it ourselves. For example, uy, ang ganda ni Marian Rivera. Sabi din nung ibang tao na hindi ko kilala, ang ganda mo, Marian Rivera. Yan. Tapos sabi din ng mga taga-ibang bansa, ang ganda mo, Marian Rivera. So, from random people, pag paulit-ulit na sinasabing ganun, iisipin niya sa sarili niya na maganda siya or pogi siya. In other words, kung ano yung sinasabi ng tao repeatedly, sinasabi man or iniisip tungkol sa atin, it will become a part of how we see our own identity. Kahit na hindi naman natin masabi na yun talaga tayo. Parang alam natin sa sarili natin na hindi yun yung characteristic natin, pero dahil yun yung nakikita ng tao, yun na yung tatatak sa atin. Okay, so, proceed tayo kay George Herbert Mead. So, meron siyang tinatawag na theory of social self. So, sa theory of social self, sabi niya, napakasimple na ang self daw natin is na-develop through social interaction. Hindi daw yan na ipanganak naturally. And natututo daw tayo or nalalaman natin who we are by seeing ourselves from the perspective of others.
Parang example, putting ourselves in their own shoes. Yan. So, kung ang isang tao lumaki sa environment na wala or may little interaction, magkakaroon sila ng struggle na buuin yung complete sense of self nila. Sabi ni George Herbert Mead, merong dalawang, merong dalawang part doon sa theory of social self. So, una is yung the me. So, si me, ang sinasabi niyan, social self. Ano yung nakikita ng society sa atin and ano ang ini-expect nila sa atin. So, it is part of you na na-shape or nahubog ng society, ng culture, and yung expectation ng ibang tao. Yun yung paano mo iisipin kung yung ini-expect sa'yo ng society kung paano ka mag-behave. Yan. So, this shows you are basing your decision on what others expect from you. For example, magka-college ako kasi sabi nila. So, that is the society. Maganda ang buhay ko kapag nakapagtapos ako. So, ibig sabihin ng sentence na yan, nagbe-base ka sa sinasabi ng ibang tao na feeling mo applicable yun para sa'yo. Yung isa naman, yung the I, which represents your individual self or identity, ito yung personal response mo doon sa me. So, si I, sinasabi niya na ine-express mo yung sarili mong choices. Yan, hindi involved na ang society. Example, yung okay ba yon na kung mag-travel muna kaya ako at magpahinga o kaya mag-work na agad para may pera na. So, dito, kini-question mo yung expectation ng society sa'yo and kino-consider mo yung sarili mong path after mong mag-graduate. So, how they work together? So, yung self daw is balance between the me and the I. So, kung walang me, a person might ignore social rules and cause conflict. Kung wala daw me, hindi daw papansinin yung mga rules and regulations natin and it may cause conflict. Bakit? Kasi kung hindi tayo makikipag-socialize, how will we know na mayroong existing na society rules? Kung hindi mo alam na may rules na ganyan, it may cause conflict. Pwede kang mapahamak. Kung wala naman yung I, a person would only follow what society dictates. So, dahil dumidepende ka nga sa sinasabi ng ibang tao, hindi ka magiging independent. Hindi ka makakagawa ng sarili mong desisyon. So, think of life as a conversation. So, si me, yan yung ating social script. Ano yung sinasabi ng society na dapat mong gawin o sabihin? Pag si I naman, ano yung unique way mo sa pag-respond sa society? Okay, so si me, yan yung boses ng society inside you, yung ine-expect nila para sa'yo. Pag si I, yan yung sarili mong boses, yung pagiging independent mo, yung sarili mong reaksyon, creativity, and freedom. So, sabi ni George Herbert Mead, meron tayong tatlong stages of development of the self. So, una, si preparatory stage from birth to 2 years. So, ang key term dyan is imitate or mimic, ginagaya. Itong mga batang to, gaya-gaya yung mga yan. Hindi kasi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng kung ano yung ginagaya nila. Example, yung isang bata, 2 years old, inuulit niya yung mura na sinasabi nung magulang niya without knowing kung anong ibig sabihin nun. So, ayan yung preparatory stage. Or pwede din na gagayahin ng bata yung ginagawa ng parent niya kapag kapag yung parent nagpakita ng magandang deed, pero hindi niya pa rin alam kung maganda yun or hindi, mabuti ba yun or hindi.
So, sa next stage yung play stage from 2 to 6 years old. Ito mga batang to, gustong-gusto na nilang maglaro ng role-playing or play pretend. Gusto nila yung mga bahay-bahayan, sino yung nanay, sino yung tatay, ate, kuya, bunso. Yung mga luto-lutuan, magiging teacher, magiging doctor daw sila doon na pag naglalaro or superhero daw sila. So, dito kasi sa stage na to, nag-uumpisa na silang intindihin yung behavior ng ibang tao. Pero hindi nila alam pa kung ano yung mga rules na dapat sundin. Okay, so sa example sa doktor-doktor, ang isang bata pwede niyang sabihin na dapat salit-salitan tayong maging doktor kahit na hindi yon realistic, kunwari lang. Nyari mamaya doktor si ganito, doktor yung ganyan. O kaya, hindi, ulit natin, ako na lang yung nanay, siya naman yung tatay, ganyan. Third stage, we have the game stage or from 7 years old onwards. Ang key term dyan is organized games with rules. Ayan, dahil sa part na yan, marunong na silang gumawa at mag-follow ng rules and naiintindihan na nila ng iba't ibang tao ay may iba't ibang ginagampanan at the same time. For example, maglalaro ng, ang tawag nito, langit lupa. So, gagawa sila ng rule na kapag nasa langit ka, hindi pwedeng lagpas yung paa mo. Parang mga ganon. Kapag nahulog ka, matiktaya ka na. Ganyan. Yun yung game stage. So, dito na tayo kay Irving Goffman. So, si Goffman, ang theory niya is self-presentation theory or tinatawag din niyang dramaturgy. So, kinukumpara ni Goffman yung ating social life sa theatrical performance. In short, sabi niya, life is a play wherein us individuals, we are called actors. And yung society or yung community natin, yun naman yung stage. So, yung behavior natin daw, nagbabago depending or depende doon sa kung sa front stage pa tayo or backstage. So, ano nga ba yung front stage and backstage? Okay, so front stage, yan yung self natin na pinapakita natin sa labas or we are trying to impress people. So, when we perform and present ourselves the way we want others to see us, front stage is maayos ka, okay ka, ganyan. So, kapag ka sa school example, ang isang student magdi-greet yan sa mga teachers, maayos manamit, and merong disiplina para ma-impress yung teachers and classmates. Sasabihin na, uy, nag-greet siya, lagi siyang napapansin ni ma'am. Kasi nga, ang ginawa ng student is, lagi siya nag-greet, so siya ang napapansin dahil nagpa-impress siya. Ganun. And yung backstage naman, ito yung paano tayo makaka-relax and be our true selves. Wala nang pagandahan, wala nang mai-impress. Parang malayo ka sa expectation ng society. Wala ka nang dapat ipakitang magandang itsura or gwapong itsura or performance. Example, sa bahay, um, pwedeng nakapajama ka lang, pwedeng uh, magulo yung buhok mo, yan, na without impressing anyone. Okay, so, sinasabi lang dito sa theory ni Irving Goffman, yung self-presentation theory, yung self daw natin is like an actor wherein nagbabalance sa iba't ibang roles depende sa social situation. Okay. Next, we have Leon Festinger or the social comparison theory. So, it was created noong 1954, created or proposed in 1954. Sinasabi lang dyan na ang mga tao ini-evaluate ang mga sarili nila by comparing yung abilities, opinions, and status sa iba. So, dahil dito, natututunan nila kung they are doing better or worse in a given area. Sabi ni Festinger, merong dalawang types ng social comparison. We have the upward comparison wherein we are comparing ourselves
sa mas better sa atin. Remember the term better kapag upward. Upward, pataas, better, pataas. Okay, so dahil dyan, nakaka-motivate siya ng self-improvement. Yan. Sa downward comparison naman, yan, we are comparing ourselves with someone na mas malala sa atin, worse. Yan. Pwede din nakaka-boost ng confidence, pwede din hindi. So, example ng upward, nasan na yun? Example ng upward comparison is, ayan, yung isang student, nagkukumpara siya ng score niya na 85 sa classmate niyang naka 98. So, dito, sasabihin ng classmate niya, naka 98 si, sino ba? Naka 98 si Salome. Ayan. So, dahil dyan, isipin ng student na yun, sige, next time, mas gagalingan ko pa. Ayan. Kahit, or pwede rin sabihin niya na, hindi ako yung top 1 sa klase kasi naungusan ako or mas mataas sa akin si Salome. Ganon. Sa downward comparison,